ng problema ang ating buhay, kaibigan. Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran. Andyan lang ang barkada, naghihintay, nag-aabang. Malakas ang tawanan sa amin, sige lang ang pahinga. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, kaharutan mo to. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Kailangan pa bang i-memorize? Tao'y sadyang matibay, naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan. Ganito talaga kabisyo, ang saya-saya. Malakas ang tawanan sa amin, sige lang ang pahinga. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, kaulitan mo to. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Kahit di araw ng Pasko, tawanan ang problema. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, kaharutan mo to. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, kakulitan mo to. Love Radio, isigaw mo pare. Love Radio, ngiti tayo, lakihan mo. Puno na ng problema. Sumasapaw, no? Tamang oras sa Law Radio, 6:32 in the morning. Oras na para kumain. Sa mga may trabaho at tawag dito may lakad. Yan, maliban sa kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob, ay kailangan mo rin magkaroon ng lakas ng iyong pangangatawan, kabisyo. Kailangan kumain ka ng masusustansyang pagkain, yan, isda. Oo, and speaking of isda, nakapangawil na ba ang lahat sa balayong?
Ay nako. Oy, ngayong araw na lamang ho yan ha, yung tawag dito, Fun Fishing Day. Yan. Nadaanan ko lang kanina. Actually, yung nakaraan ko pa ito nabasa. Natatawa ako, akala ko joke time lang. Pero seryoso pala, pwedeng mga wheel ng tilapia dyan sa sa water pod ng Balayong People's Park, mga kabisyo. Fun Fishing Day. Muli po silang nagbukas kahapon hanggang ngayong araw na lamang po dyan sa Balayong People's Park Water Pod, mga kabisyo. Punta kayo dyan, mga will kayo kung wala kayong ulam. Oo, fun lang. Pero edible ba yan? I mean, pwede bang kainin yan? O ano lang, parang for fun? Kasi Fun Fishing Day eh. Tanong lang po kung may mga nakikinig sa Balayong People's Park. Good morning, good morning! Sa mga kabisyo natin sa city government at sa mga kabisyo nating maaga pa lamang ay nagkukumahog na naman para sa kanilang agahan. Ayan, sa pagpasok sa trabaho, yan yung mga nanay na nagpe-prepare ng baon ng kanilang mga junakis papasok ng trabaho or tawag dito, pauwi ng bahay, ha? galing trabaho. Yan yung mga nagko-call center. Oh, call center. Hello, sino dya? Nanay, ikaw dya, tawag dya o text? Morning balita, kasama ako, Ray Porter. Ito na muna, seryoso tayo. Balita, mga kabisyo. Nasawi ho ang isang 48 years old na lalaki matapos hatawin sa ulo ng bote ng kiinuman nito pasado alas 6 ng umaga kahapon sa barangay Barong-Barong, Briggs Point. Base sa investigasyon ng Briggs Point Municipal Police Station, nagkayayaan umano ang 31 anyos na suspect na si alias Bebe at ang biktima na si alias Budoy na mag-inuman. Naganap ang insidente habang nakaupo umano ang biktima. Hindi pa batid kung may naging alitan ba ang dalawa. Nagtangka pa umanong tumakas ang suspect pero kalaunay sumuko rin at ngayon ay nasa kustodiya na ng Briggs Point Municipal Police Station. Ay, grabe ito, no? Ang pagkalasing talaga kung ano naiisip ng mga tao, no? Wala eh, nawawala sa wisyo, nawawala sa tamang pag-iisip. Kaya ang tawag dito, hindi talaga advisable na uminom yung mga may init ang ulo, di ba? Kasi pagka ganyan temperamental ka kabisyo, maiksi ang pasensya mo, hindi ka po pwedeng maglasing, di ba? Kita mo yung mga bagets diyan na rumble sa Merizal Ave. Di ba kapag imposible namang hindi nakainom yung mga yan, then lalakas ng loob ng mga yan kapag nakainom, no? Or di kaya na may malakas ng loob kasi may makakampi sila. Oh, it's either of that two, mga kabisyo. Wag ho tayong nagsisimula ng away. Yan, 'di ba? Baka mapahamak. No, well, yun na talaga ang malaki ang possibility na mapahamak ka or mapahamak yung mga kasama mo, mga kabisyo, 'di ba? Kaya kapag hindi mo kayang kontrolin yung emosyon mo kapag ikaw ay nagiinom, for sure alam mo naman yan sa sarili mo, dumistansya na muna, 'di ba? Relax na muna. Doon ka na lang muna sa mga mga light drinks, okay? At saka wag ho kayong namumukpok. Bakit? No, hindi kasi nadetalye na kung anong pinakarason. Baka yun lang talaga, 'di ba? Lasing eh. 'Di ba? Wala sa wisyo. Nasira ang ulo. Ay nako, siya, balik dugtungan na muna tayo. Morning balita, kasama ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nasisiraan ng bait. May mga tao talagang gano'n, yung parang nasisiraan ng bait pag nalalasing.
Hinataw ng bote. Pag alam niyo sa sarili niyong hindi niyo kayang kontrolin yung inyong emosyon pag kayo po ay nalalasing. Meron din naman na may mga nalalasing na may mga tao na kapag nalalasing nagiging manyak. Yan. May ganun. Kaya hindi dapat talaga naglalasing yung mga ganyan tao. Ako naman pag naglalasing, bad trip ako, sakit ng ulo ko. I mean, ayoko talaga nung idea na nalalasing ako. Ayoko yung feeling na nalalasing ako, promise. Ano talaga, bad trip talaga. Like, hindi talaga ako lahat naman ng umiinom nalalasing, no? Hindi kung ayaw mong mahilo, wag ka uminom. Ganun lang yun kabisyo, di ba? Kaya, never talaga ako naging palainom sa tanang buhay ko, promise. It is something na hindi ko kahihiligan talaga. Hanggang siguro mamatay ako. Totoo yan. No? May mga taong never ko ding naging coping mechanism yung paglalasing. Never talaga. Mas okay pa na mag-isa ako, magsulo ako, bahay, ganyan. Yan yung paborito ko talaga. Yung nag-iisa ako. Especially pag may pinagdadaanan ako. I never talk to people until maging okay ako. Or sometimes, nag-off ako ng social media. Like, especially Facebook, nagtatanggal talaga ako ng Facebook. Kaya minsan may mga, for sure hindi to alam ng mga kakilala ko or mga kaibigan ko. May mga time na hindi ako nagre-reply talaga. Or hindi ako nakaka-response immediately. Lahat yun. Binubura ko talaga. It's my way of coping dun sa pinagdadaanan ko. Ganun ako. Tas babalik na lang ako ulit kapag okay na. No? Kanya-kanya tayo ng coping mechanism mga kabisyo. No? Pero again, never ko talaga naging coping yung paglalasing. Never. Kahit na broken heart ako in the past, never talaga. The last time na sobrang nalasing ako was Christmas party namin sa tourism. Yun talaga, sobrang lasing. Sukdulan na yun kasi ang kulit ko na. Nararamdaman kong makulit ako. Alam kong nagiging makulit ako pagkalasing. Yun, I think I can't remember any occasion na nalasing ako ng sobra-sobra. That was it. Ng Christmas party namin sa tourism. Ano pa ba? Wala never ko talaga. Never ko talaga nakahiligang uminom. I swear. Siguro, chill with friends. Light lang. Yan, apple. Yan. Pero, wine, isang shot. No, ganun. Parang alam mo yun. Never talaga, never. Even nung 20s ko, 35, magta-35 na ako this year, this December. Even in my 20s, never ko talagang nakahiligang uminom. I swear, hindi lang talaga ako. Tatay ko na uminom din pero occasionally. Well, parents ko hindi. Nanay at tatay ko hindi sila pala inom. Yung inom lang na na happy-happy, ganyan. Pero yung sabihin mong gagawin mong habit, yung paglalasing, pag-iinom, ano man ang rason mo kung bakit ka umiinom, never. Never yun sa parents ko. Kaya siguro ganito rin ako. May uncle ako na sobrang palainom hanggang sa
namaya pa na lang siya, inom siya ng inom. Never ko talaga na ano yun, never ko namana, parang wala sa pamilya, at least sa mga kapatid ko walang pala inom. Pero may nagamaoy. Pag nilalasing, yan, yung lalaki na sumunod sa akin, babae, tapos yung lalaki. Yung sumunod kasi sa akin, babae, tapos yung sumunod sa kanya, lalaki. So basically, yung lalaking nasunod ko. Yan. Yun, nagmamaoy yun. Pag nalalasing, maoy. Wag po ninyong gagawing kasi addiction yan kapag sobrang hindi ka na parang wala ng araw na lumilipas na hindi ka nakakainom, no? Sabi nila, if you keep repeating the same thing within 30 days, nagiging addiction na siya. So parang paninigarilyo din yan na pag sinubukan mo at hindi mo itinigil, addict ka na, 'di ba? Lahat ng ginagawa mo on a daily basis na hindi mo naman ginagawa before, it's addiction, no? Sana good addiction, 'di ba? Yung pagbabasa ng libro, addict ka sa pagbabasa ng libro. That's good kasi you learn. Pero kung vice 'yan, sigarilyo, alak, vape, yung vape nga parang sabi nila, hindi naman every ganito, ganyan. Tumatagal naman daw yung, ano ba yun? Never talaga. Never. I swear, guys. Hindi talaga siya maganda sa kalusugan. Kaya mga magulang, kung may mga nanonood ng parents ngayon, guard your kids. No, turuan po ninyo ng mabuting habit. No. Hindi yung pagbibisyo. Yan. Barkada, syempre natural, magkakaroon ng barkada yan, pero kung mabuting magulang ka at sa loob pa lang ng pamamahay nyo ay natuturuan mo na ng magandang gawi yung bata, di ba? Kami naman ay hindi rin kami masyadong yung parent, ako, nanay ko hindi siya ma-impose na hindi ka dapat ganito ka dapat ganyan. Hindi sila ganoon Sadyang siguro nakita ko lang din sa paligid ko na hindi talaga mabuti yung pagbibisyo. Yung tatay ko, sobrang talaga siya, naninigarilyo talaga siya. Bata pa lang kami noon, naalala ko, pinapabili niya pa ako ng Liberty. Yung mga kaidara natin dyan, sigarilyong Liberty. Tinigil niya yun a few years ago. Hindi naman sudden yung tigil ng tatay ko ngayon. Thank you Lord, hindi na siya naninigarilyo. May paisang kakaganyan kasi ang advice naman daw talaga ng doktor was, I always hear this, na kapag may ganyang bisyo ka na everyday ginagawa mo for a very long period of time, hindi mo siya dapat biglang sa stop kasi nagkakaroon ng it's either magre-relapse ka or tawag dito relapse withdrawal, ganun. Bumabalik siya, pero sabi ng doktor dapat gradual. Halimbawa, nakakadalawang stick ka sa maghapon, dati gawin mo na lang siyang 1.5 hanggang 1, tapos kalahati, until eventually pa-isa-isang stick ka na lang sa isang araw hanggang sa hindi na siya hahanapin ng sistema mo, so hindi siya biglaan. Parang ganun din sa alak. No, kung nakaka3 bote ka sa isang araw, di ba? Mag-2 bote ka na lang. So paunti-unti siyang aalisin sa katawan mo kasi nag-a-adjust din yung katawan natin. Di ba? Pero again, no, mga kabisyo, kung ikaw yung tipong mataas yung yung tawag dito, yung emotion mo, pagkalasing ka, 'di ba? Pag galit ka, galit na galit ka, pagkalasing lumalabas yung galit mo, 'di ba?
hangga't maaari iwasan na. 'Di ba? Kasi hindi po siya nakakabuti talaga. At wala po siyang mabuting na idudulot. No? Ikakapapahamak mo lang siya, kabisyo. Kaya importante na kontrolin yung sarili. Okay. So ako muna ipapaalam. Maraming thank you. Morning balita hanggang mamayang 8 in the morning. Medyo makulimlim dito sa Puerto Princesa. Kamusta po sa inyong mga lugar? Sana ay safe ang lahat. Pero sabi naman sa weather forecast natin ngayong araw, maaliwalas naman yung Tuesday natin. Just make sure na may dala pa rin kayong payong if in case umulan. Okay? Okay. Bye. Pangawil na muna kayo dyan sa Balayong Park. Bye guys. Bawal magbisyo ha. Ay, hindi naman bawal magbisyo, pero bawal magbisyo. Wag na lang. Okay? Good vices na lang. Magbasa ng libro, ganyan. Akyat ng bundok. Yan. Gawin yung bisyo yung mga ganyan. Hindi mamundok ha. Mag-akyat ng bundok. Therapeutic din kasi yung pag-akyat ng bundok. Mountain hiking, ganyan. With friends, with the hikers, ganyan. Kung extrovert kayo, pero kung introvert kayo, sige, mag-solo travel kayo. Hi guys!